Nag-hire ako ng babae para maglinis ng bahay habang wala ang buong pamilya ko. Mga 1 oras ang nakalipas, tinawagan niya ako at bumulong. "Ma'am, may iba pa bang tao sa bahay?" Natigilan ako. "Wala, bakit mo na itanong? May babae sa itaas." Nanginig ako. "Lumabas ka na roon ngayon na." Tinawagan ko ang pulis at nagmaneho pa uwi ng pinakamabilis. Natutuwa akong nandito ka. Kung pinapanood mo ang video na ito, paki-like ito, mag-subscribe sa channel, at sabihin mo sa comments kung saan mo pinapakinggan ang kwento ko ng paghihiganti. Gusto kong malaman kung gaano na ito kalayo ang narating. Noong araw na iyon, nagising ako na may plano na akong maglinis ng bahay ng mag-isa. Gusto kong maging malinis ang lahat, lalo na bago bumalik ang ulan sa baybayin. Kapag pinapabigat at pinaparumihan ng halumigmig ang lahat, tinaas ko ang manggas ko, kumuha ng basahan at tumayo sa harap ng bintana ng sala, handang magsimula ng buong sigla. Habang pinupunasan ko ang salamin, naninig ang telepono sa bulsa ko. Tiningnan ko ang screen. Si Evet iyon, ang kaibigan ko noong bata pa kami na matagal ko nang hindi nakikita. Puno ng sigla ang boses niya sa telepono, sinasabi na dadalansan lang siya sa Savannah, Georgia at gusto niya akong imbitahan sa kape. Natuwa ako nang marinig ang pamilyar niyang boses. Marami kaming alaala ni Iyet, katulad ng pagtakbo sa mga parang, paggagabi at pag-uusap tungkol sa aming mga pangarap. Paano ko naman sasabihin na hindi? Pero nang maisip ko ang lahat ng lilinisin ko, nag-atubili ako sandali. Hindi ko pwedeng iwanang ganoon ang bahay. Naalala ko si Brianna Parish, isang babaeng nasa 20 gulang na nakatira sa eskinita malapit sa bahay ko. Payat siya, mabait, at nangangailangan ng dagdag na trabaho para bayaran ang kanyang mga klase sa kolehiyo. Tinawagan ko siya at agad siyang pumayag, nagpapasalamat sa pagkakataon. Binigyan ko siya ng eksaktong mga tagubilin. Linisin ang silid pag-aaral, kuskusin ang hagdan papunta sa 2 palapag, at higit sa lahat, mag-ingat sa mga lumang nakalawang na istante na pag-aari ng asawa ko, si Jerome. Iniwan ko sa kanya ang ekstrang susi at pinakiusapan siyang isara ng maayos kapag tapos na siya. Nagmaneho ako papunta sa Magnolia Tree Cafe kung saan naghihintay sa akin si Iyete. Umupo kami sa ilalim ng malawak na punong live oak. Ikwento niya sa akin ang buhay niya sa lungsod tungkol sa kanyang mga anak na malalaki na. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Jerome, ang kanyang trabaho bilang isang nobelistang nailathala, at ang payapa kong mga araw, kahit minsan ay tila walang laman. Nagtawanan kami habang inaalala ang mga nakaraang panahon. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, tumunog muli ang telepono ko. Nakita ko ang numero, si Brianna iyon. Ngumiti ako, iniisip na tumatawag siya para sabihing tapos na siya. Ngunit nang sinagot ko, hindi ko narinig ang karaniwan niyang mahiyain na boses. Sa halip, narinig ko ang naiinis na paghinga na para bang pinipigilan niya ang pagkabahala. "Miss Simone?" bulong niya sa nanginginig na boses na halos hindi ko marinig. "May iba pa bang tao sa bahay?" Natigil ang puso ko. "Wala," sagot ko, pilit na maging kalmado. Umiinom ako ng kape, nasa publisher ang asawa ko at hindi pa babalik hanggang sa gabi. "Anong nangyayari, Brianna?" May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Naririnig ko na lang ang kanyang mabigat na paghinga. Biglang pumutol ang boses niya. "May babae sa 2 palapag. Nililinis ko ang hagdan nang makita ko siya. Nakasuot siya ng mahabang puting bestida at magulo ang buhok. Naglakad siya sa pasilyo at nawala sa huling silid. Parang lamig na kutsilyo sa dibdib ko ang mga salita niya. Sinubukan kong manatiling kalmado, pero nanginginig ang kamay kong hawak ang telepono. Ang unang pumasok sa isip ko ay may nakapasok na magnanakaw. Mahigit 70 taon na ang bahay, pero palagi naming sinisigurong nakasara ng maayos ang lahat. Paano nakapasok ang isang tao? Humingi ako ng paumanhin sa veterinaryo, sinabing may emergency ako. Nag-alala ang tingin niya sa akin, pero umiling na lang ako, hindi makapagpaliwanag pa. Sinabi ko kay Brianna sa telepono, "Brianna, lumabas ka ngayon din. Ilock mo ang pinto at maghintay ka sa labas. Papunta na ako." Tinawagan ko ang pulis habang nagmamaneho, nanginginig ang boses ko sa pagkabahala.
Ipinaliwanag ko na may nakapasok na hindi ka nais-nais sa bahay, sinisikap magbigay ng mga detalye kahit na parang buhawi ang isip ko. Sinubukan kong tawagan ulit si Brianna pero hindi siya sumagot. Bawat hindi nasagot na tawag ay lalong nagpapabilis sa tibok ng puso ko na para bang gusto nitong lumabas ng dibdib ko. Inisip ko ang pinakamalala na may nangyaring masama sa kanya o inatake siya ng salarin. Noong araw na iyon, tila walang katapusan ang mga kalye ng Savannah kahit na pinapadyak ko ng todo ang accelerator. Nang makarating ako sa bahay, may nakaparadang police cruiser na sa harap ng pinto. Nakayuko si Brianna sa harapang baitang, maputla ang mukha, malalaki ang mga mata, puno ng takot. Tumakbo ako papunta sa kanya, niyakap ko siya at kinabahan kong tanong, "Okay ka lang ba? May nakita ka pa ba?" Tumangulang si Brianna, nakapikit ang mga labi na para bang hindi makapagsalita. Lumabas ng bahay ang dalawang pulis, isa na nasa gitnang edad na seryoso ang muka at ang isa naman ay mas bata. Sinabi nila na tiningnan na nila ang bawat sulok, bawat kuwarto, bawat aparador, sa ilalim ng mga kama, pati na ang kubo sa likod bahay. Walang tao, walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Lahat ng pinto at bintana ay nakasara ng walang kahit isang gasgas o kakaibang marka. Huminga ako ng maluwag sa ginhawa pero hindi nawala sa akin ang pakiramdam ng pagkabahala. Ikinuwento ni Brianna, nanginginig pa rin. Sumpa ko nakita ko siya, Miss Simone. Parang hindi siya tunay, parang anino lang siya. Hindi ko naiisipang umakyat pa sa ikalawang palapag. Hinaplos ko ang kanyang balikat para aliwin siya, ngunit may nagsimulang pagdududa sa loob ko. Mahigit 70 taon na ang bahay na ito. Pag-aari ito ng pamilya ni Jerome bago kami lumipat. Ang mga pader na ladrilyo, ang pag-ungol ng mga pintong kahoy, ang mga madilim na sulok, palagi kong nararamdaman na may tinatago sila. Pero hindi ko maisip na isang babae iyon. Nang sandaling iyon, narinig ko ang sedan ni Jerome na humihinto sa daanang batubalani sa harap ng bahay. Bumaba siya, nagulat ang muka nang makita ang kotse ng pulis at ako sa tabi ni Brianna. Hinigpitan ko ang braso niya at agad kong ikinuwento sa kanya ang nangyari. Inasahan kong mag-aalala rin siya tulad ko na gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari, pero bahagya lang ngumiti si Jerome, isang ngiti na bihira kong nakikita. Lumapit siya kay Brianna, pinahaplos ang balikat nito at sinabi sa malambing ngunit tila mang-aasar na tinig, "Mabigat ka siguro, mahal, kaya nalito ka at inakala mong anino ang refleksyon ng araw." Luma ang bahay namin, maraming sulok na nakakalito sa mata. Hindi na nagsalita si Brianna at ibinaba ang ulo. Tiningnan ko siya, mabigat ang dibdib ko. Alam kong hindi siya palaisip-isip na babae. Masipag siya at tapat. Wala siyang dahilan para mag-imbento ng ganito. Pero ang tingin ni Jerome, ang kanyang kalmado, ay nagsimulang magpagduda sa sarili ko. Baka tama nga siya. Humingi ako ng paumanhin sa mga pulis sa paglabas nila. Isang mapait na hiya ang sumiklab sa dibdib ko. Binayaran ko si Brianna, sinabihan siyang magpahinga, at ipinangako kung tatawagan ko siya kung kakailanganin ko siya. 3 buwan ang lumipas, opisyal akong nagretiro. Wala nang madalian na umaga para maghanda papuntang trabaho, walang katapusang pagpupulong, walang araw na habol sa deadline. Ang lumang bahay sa Savannah ang naging mundo ko, ngunit ang pagbabago ng takbo ng buhay ang naging dahilan ng aking pagkabangag sa gabi. Bawat gabi, nagpupuyat ako na nakatitig sa kisame, nakikinig sa tiktak ng orasan sa kadiliman. Sa mga gabing iyon, napansin ko ang mga kakaibang tunog na nanggagaling sa atip. Sa simula, mahihinang ingay lang na para bang may maliit na bagay na aksidenteng nahulog sa sahig. Kinumbinsi ko ang sarili ko na hangin lang iyon na dumadaan sa lumang mga bintana o ang pag-ungol ng kahoy dahil sa pagbabago ng panahon. Ngunit unti-unti, naging mas malinaw at mas matingkad ang mga tunog. Narinig ko ang tunog na parang upuan na hinahila sa sahig, mabagal at mabigat. Pagkatapos, may banayad ngunit tuloy-tuloy na yapak na para bang may naglalakad paurong-paurong. Minsan, naririnig ko pa ang kaluskos ng papel na para bang may tahimik na nagbabaliktad ng mga pahina ng libro.
Sinabi ko kay Jerome isang umaga habang nag-aalmusal kami sa kusina. Sinubukan kong panatilihing matatag ang boses ko pero hindi ko maiwasang mag-alala. Mahal, may naririnig akong ingay sa atip nitong mga nakaraang araw. Hindi iyan hangin. Parang may tao roon sa itaas. Nagyon si Jerome nang hindi tumitingin mula sa diaryong hawak niya. Sagot niya nang tila wala siya sa sarili. Mga daga lang yan, Simon. Luma ang atip natin. Puno ng gamit. Paraisong daga roon. Bumili ako ng ilang bitag bukas. Ilalagay ko yan at ayos na. Kinabukasan, ayon sa pangako niya, nagdala si Jerome ng ilang malalaking metal na bitag sa bahay. Yung klase na malakas ang kalampag kapag nagsara. Inilagay niya ang mga ito sa paanan ng hagdanang papunta sa atip, sa ilalim mismo ng lumang kahoy na pinto. Diyan, sabi niya, habang pinapawi ang alikabok sa mga kamay. Ngayon, makakatulog ka ng mahimbing, mahal ko. Kakaiba na wala nang tuluyan ang mga ingay pagkatapos noon. Wala nang yabag, walang kiskis ng upuan, walang kaluskos ng papel. Huminga ako ng maluwag, pinaniwala ko ang sarili ko na tama si Jerome. Baka daga lang talaga iyon at sobra lang akong nag-alala. Ngunit may mga kakaibang nangyari, mga bagay na hindi maaaring balewalain. Isang hapon, bumili ako ng isang pakete ng maanghang na sausage sa lokal na palengke. Paborito ko dahil sa matinding lasa nito. Si Jerome naman, hindi niya kailanman nagustuhan ang maanghang. Hindi niya nga ito tinikman. Maingat kong binalot ang sausage sa papel at inilagay sa refrigerator. Balak kong kainin ito sa katapusan ng linggo. Kinabukasan, nang buksan ko ang pinto, nanlamig ako. May malaking bahagi na nawawala. Hindi pantay ang hiwa, na para bang may nagmadaling pumutol nito. Tinanong ko si Jerome na nagbabasa ng pahayagan sa sala, "Kinuha mo ba ang ilan sa sosiso sa ref?" Tumingin siya, nakakunot ang noo, na para bang katawa-tawa ang tanong ko. Gusto kong kumain ng maanghang kahapon, kaya naghiwa ako ng kaunting piraso, ang sagot niya nang hindi nakatutok. Masarap nga pala. Nanatiling nakatayo ako nang hindi gumalaw, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Hindi kailanman nagustuhan ni Jerome ang maanghang na pagkain. Nagrereklamo pa nga siya kapag nagluluto ako ng pagkain na masyadong maalat. Pero ayokong makipagtalo, kaya tumango na lang ako at umalis. May duda na tumimo sa dibdib ko. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang nawala ang sausage. Naghukay-hukay ako sa refrigerator, tiningnan ko ang basurahan, pero wala akong nakita kahit bakas. Sa pagkakataong ito, hindi ko na tinanong si Jerome. Isang hindi komportableng pakiramdam na parang blok ng yelo ang nagsimulang manirahan sa loob ko. Pagkatapos, isang Sabado ng hapon, nagmaneho kami ni Jerome papuntang Charleston, South Carolina, para bisitahin ang ilang matagal ng kaibigan. Umalis kami ng maaga sa umaga at bumalik ng hating gabi. Nang pumasok kami, tahimik ang bahay gaya ng dati. Umakyat ako sa banyo sa ikalawang palapag para maghugas ng mukha at alisin ang pagod ng araw. Ngunit nang pumasok ako, naramdaman kong may malamig at mamasa-masa. Basa ang sahig. Tumutulo ang tubig sa pagitan ng aking sandalyas nang nakakagimbal ang lamig. Basa ng basa ang sahig na para bang may kakaligo lang. Lumlingon ako at nakita kong may mga patak pa ring dumadaloy pababa sa dingding ng shower, kumikislap sa ilaw. Malakas ang kabog ng puso ko. Walang tao sa bahay buong araw. Paano ito nangyari? Tinawagan ko si Jerome, nanginginig ang boses ko. "Halika rito, please." Nababasa ang banyo na parang may naligo. Pumasok siya, tumingin sandali at nag-angat ng balikat. Siguro dahil sa ulan sa hapon na pumasok sa butas ng kisame, mahal ko. Tumingin ako sa bintana, tuyo ang kalsada sa harap ng bahay, sa ilalim ng mga ilaw sa kalsada. "Hindi naman umulan, Jerome," sabi ko, sinisikap maging kalmado. Nagkunot siya ng noo, medyo naiinis. "Siguro may tagas lang sa mga lumang tubo, palagi kang nag-aalala sa wala." Tatawagan ko ng tubero bukas, pero hindi niya kailanman tinawagan ng tubero. Sa mga sumunod na araw, tuyo na ang sahig ng banyo na para bang walang nangyari. Ininspeksyon ko ang grilya ng bentilasyon at ang mga tubo, pero mukhang normal naman ang lahat. Ang paliwanag ni Jerome, kahit makatwiran, ay hindi na alis ang pakiramdam ng pagkabahala na lumalaki sa loob ko. Ang mga ingay sa atip, ang nawalang sausage, ang latak ng tubig na walang halatang pinagmulan.
Lahat ng iyon ay tila magkakahiwalay na piraso, ngunit nang pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang magkasalungat na larawan na hindi ko maiwasang isipin. Isang linggo ang lumipas, nagpasya akong linisin ang silid pag-aaral ni Jerome. Ito ang kanyang ipinagmamalaki, isang maliit na silid sa ikalawang palapag na may alikabok na oak na mga estante ng libro na puno ng daan-daang libro at lumang dokumento. Palagi kong naiisip na balang araw dapat nating ipagkaloob ang ilan sa mga librong bihira naming basahin sa aklatan ng lungsod para makarating ang mga ito sa mga nangangailangan. Noong araw na iyon, nakatayo ako sa gitna ng silid at sinimulang ayusin ang mga libro sa mesa ni Jerome. May mga bunto ng burador, tala, at mga papel na magulo ang pagkakatambak na para bang hindi niya balak na ayusin ang mga ito. Nang itaas ko ang mabigat na bunton, nanginig ang kamay ko at nagkalat sa sahig ang lahat ng mga papel. Ang tunog ng nahuhulog na papel ang bumasag sa katahimikan ng silid at napaigtad ako. Yumuko ako para pulutin ang mga ito at sa mismong sandaling iyon biglang bumukas ng may tuyong kalansing ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na matagal nang nakasara. Nag-aatubili ako ng sandali at tiningnan ang loob ng kahon. Doon, sa ilalim ng isang bunton ng dilaw na mga burador, ay may maliit na kwadernong may matigas na pabalat na kayumangging maitim ang katad at may mga sulok na punit. Mukhang luma ito. Hindi naman ito mukhang kay Jerome. Palagi niyang gusto ang mga modernong, malilinis na bagay gaya ng laptop, panulat at napakalinis na puting papel. Ang kwadernong iyon na may kupas na pabalat na katad at maluwag na tali ay tila galing sa ibang panahon. Kasama ang halo ng kuryosidad at pangamba, hinawakan ko ito sa aking nanginginig na mga kamay at binuksan ang unang pahina. Sa loob ay may mga pahinang puno ng mga sulat kamay. Malambot at elegante ang kaligrapiya, malinaw na gawa ng isang babae. Pinagbaliktad ko ang mga pahina, tinitingnan ko lang ang mga ito nang mabilis. Mga balangkas ng kwento, paglalarawan ng mga tauhan at mga ideya para sa banghay ang mga ito. May isang bahagi na nagsalaysay tungkol sa isang maliit na bayan sa gilid ng bundok kung saan naninirahan mag-isa ang isang babae, naghihintay sa isang taong hindi na kailanman babalik. Ang isa pa ay nagbanggit ng isang nakalibing na lihim na may mga detalye na nagpatindig ng balahibo sa akin. Ang mga ideyang ito, bagaman magkakaiba, ay may katulad na ugat sa mga banghay ng pinakasikat na nobela ni Jerome, yaong nagbigay sa kanya ng kasikatan. Lumakas ang kabang kalubluban ng dibdib ko, natuyo ang lalamunan ko. Hindi ito maaaring pagkakataon lang. Kilala ko ng lubos si Jerome. Kinamumuhian niya ang magsulat ng kamay. Palagi niyang sinasabing mabagal at magulo ito, sayang lang sa oras. Lahat ng mga bagay niya, mula sa mga burador ng nobela hanggang sa mga tala sa trabaho at listahan ng mga bibilhin, ginagawa niya sa computer. Naalala ko minsan nang hiningi kong isulat niya ang address ng isang restaurant at sa halip na kunin ang panulat sa tabi niya, binuksan niya ang computer para isulat ito. Kaya, kanino ang kwadernong ito? Isang lihim na katuwang? Regalo ng isang humahanga? Umupo ako sa silya habang mabigat sa aking mga kamay ang kwaderno. May bahagi sa akin na gustong ipakita ito kay Jerome pagbalik niya. Gusto kong marinig ang paliwanag niya pero nag-aatubili ako. Kilala ko siya ng lubos. Palagi niyang alam kung paano gawing lohikal ang lahat. Ngumiti siya. Sasabihin niyang regalo iyon mula sa isang mambabasa o isang lumang ideya noong sinubukan niyang magsulat ng mano-mano. At ako, tulad ng maraming beses dati, ay tutango at hahayaan ang lahat na malubog sa katahimikan. Pero hindi sa pagkakataong ito. Ayokong basta na lang ito pakawalan. Maingat kong ibinalik ang kwaderno sa drawer at itinulak ko ito ng todo sa likuran, na para bang natatakot akong mawala ito kung hindi ko ito itatago. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog muli. Habang nakahiga sa kama, tinitigan ko ang kisame at pinakinggan ang tiktak ng orasan sa dilim. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig akong bahagyang kaluskos mula sa pasilyo. Munting ingay lang iyon, pero sa katahimikan ng gabi, malinaw itong narinig, parang nakakabahalang bulong.
Bigla akong naupo ng tuwid at parang hindi makontrol ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero agad kong naisip ang maliit na pinto papunta sa atep, yung halos hindi namin binubuksan ni Jerome. Maingat akong bumangon nang hindi pinapailaw, natatakot na baka sirain ng liwanag ang katotohanang malapit ko ng matuklasan. Pumasok ang mahinang liwanag ng buwan sa bintana, sapat na para makita ko ang isang bitak. Ang pinto ng atyer ay parang garapon. May bumabang malamig at mamasa-masang hangin, dala ang amoy ng lumang papel at taong hangin. Nakatayo akong hindi gumagalaw, tila nakadikit sa sahig ang mga paa ko. Ang takot na hinaluan ng kuryosidad ang nagparalisa sa akin. Bumalik ako sa silid at marahang yinigig ang balikat ng asawa ko. Jerome, gising. Bukas ang pinto ng atip. Humagulgol si Jerome ng kalahating nakatulog at bumangon ng may iritadong kilos. Sinuot niya ang tsinelas niya at naglakad sa harap ko sa pasilyo nang hindi man lang nagsalita. Pero nang makarating kami, nakasara na ang pinto. Matibay ang kandado na para bang walang nakahawak dito. Nakatayo ako roon na nakatitig, naghahanap ng kahit anong palatandaan, gasgas, bitak, wala. Lumiko si Jerome sa akin na may mukha ng pagod at pagkadismaya. "Simone," sabi niya sa malungkot at pagod na tono, "napakataranta mo nitong mga nakaraang araw. Hindi ka mahimbing matulog, kaya nakakakita ka ng mga bagay na hindi naman umiiral. Balik ka na sa kama." Ipinauwi niya ako sa kama. Higang nakahiga ako, pero nanatiling nakabukas ang aking mga mata, nakatitig sa kisame. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magduda ako sa sarili, iniisip kung talagang inimbento ko lang ba ang lahat. Sa mga sumunod na araw, mula nang makita ko ang misteryosong kuwaderno, sinubukan kong panatilihing normal ang lahat. Bagaman kinain ako ng pagkabahala sa loob, napansin ko ang bawat galaw ni Jerome, bawat tingin, bawat salita. Kamakailan lang, nagkaroon siya ng bagong nakuha na lalo lang nagpalala ng aking mga hinala. Mga 10:00 ng gabi, kapag nasa kama na ako at may hawak na libro, handa nang matulog, sasabihin niyang kailangan niyang magpatuloy sa pagtatrabaho sa silid pag-aaral. "Kailangan kong mag-focus ng kaunti, Simone," ang karaniwang sinasabi niya sa malumanay, ngunit matigas na tinig. "Nasa komplikadong bahagi na ang manuskrito. Matulog ka na muna." Tumutango ako, nakangiti. Ngunit sa tuwing magsasara ang pinto ng silid pag-aaral, nararamdaman kong may isang hindi nakikitang distansya na lumalayo pa sa pagitan namin. Isang gabi, nagising ako na nauuhaw. Ipinapakita ng orasan sa mesa ang halos 1:00 na ng madaling araw at ang segundero ay tila may binibilang sa kadiliman. Inabot ko si Jerome para haplusin, ngunit wala siya sa kama, malamig ang mga kumot na para bang hindi siya kailanman naroon. Nataranta ang puso ko. Isang kilabot ang dumaloy sa buong katawan ko. Nasa saan siya? Nagsuot ako ng manipis na robe at lumabas sa pasilyo, iniisip na baka nakatulog siya sa mesa, gaya ng ginagawa niya minsan kapag napagod siya sa sobrang pagod mula sa publisher. Naglakad ako sa madilim na pasilyo. Ang mahinang ilaw mula sa sala ay nagbuga ng mga kakaibang anino sa mga pader. Itinulak ko ang pinto ng silid pag-aaral, ngunit walang tao sa loob. Patay ang screen ng computer, ang upuan ay nakalagay ng perpekto sa ilalim ng mesa na para bang walang tao roon. Mahina akong tinawag, "Jerome!" Nangumugong ang boses ko sa katahimikan, ngunit walang sumagot. Bumaba ako sa kusina, iniisip na baka kumuha siya ng tubig pero wala rin doon. Tanging liwanag ng buwan ang pumapasok sa bintana, na ginagawang parang mga multo ang anino ng mga plato sa mga estante. Nagsimulang akong maglakad sa loob ng bahay, tinatawag ang pangalan niya habang nanginginig ang boses ko. Lubak-lubak ang tibok ng puso ko na para bang nararamdaman nitong haharapin ko ang isang bagay. Habang tinatawid ko ang hagdan patungo sa ikalawang palapag, may narinig akong napakagaan na yabag, halos hindi mapansin kung hindi ako nakatingin. Tumingin ako pataas at sa ilalim ng malabong ilaw sa pasilyo, nakita ko ang isang anino na dahan-dahang bumababa. Si Jerome iyon. Siya ay nakayapak, naglalakad ng maingat na para bang ayaw niyang gumawa ng kahit kaunting ingay. May hawak siyang pinggang porselana sa kamay, yung klase na ginagamit namin sa hapunan tuwing katapusan ng linggo.
Nang makita niya ako roon, namulat ang kanyang mga mata. May nakalagay na gulat sa kanyang mukha. Naluwagan ang pagkakahawak niya sa pinggan, nahulog ito sa batong sahig na may malakas na kalampag at nabasag ng pira-piraso. Ang tunog na iyon ay bumutas sa katahimikan ng gabi, ikinagulat ako at umatras ako ng isang hakbang. Tiningnan ko ang mga piraso, nalilito. Walang laman ang plato, malinis, walang bakas ng pagkain o taba na para bang maingat itong hinugasan, lalong nagdulot iyon ng aking pagkalito. Tumingala ako kay Jerome at tanong sa nanginginig na tinig, "Anong ginagawa mo roon sa ganitong oras? Akala ko nasa silid pag-aaral ka." Yumuko siya at sinimulang pulutin ang mga piraso ng mabagal na para bang naghahanap ng oras para makaisip ng sasabihin. Iiwas siya sa tingin ko at nagsalita ng pilit. "Nastak ako sa dulo ng libro. Hindi tumitigil ang editor sa pagpupumilit sa akin. Alam mo, kailangan ko ng tahimik na lugar, kaya umakyat ako sandali. Nang hinaan ako kaya umakyat ako ulit na may dalang pagkain. Tumayo lang ako roon at pinanood siyang pulutin ang mga piraso, hindi lubos na makapaniwala sa kanya. Lumuhod ako para tumulong. Nang magdampi ang aming mga daliri sa malamig na sahig, nakaramdam ako ng panginginig dahil sa distansya. Ang kamay na dati nagbibigay sa akin ng ginhawa ay ngayon nagpapalamig sa aking balat. Alam kong malaki ang pressure sa kanya mula sa publisher. Ang patuloy na tawag ni Mr. Sterling, ang editor niya, ay nagpapanatili sa kanya sa tensyon. Baka, sabi ko sa sarili, kailangan lang niya ng espasyo para magsulat. Baka sobra akong nag-aalala. Kinabukasan ng umaga, mabigat ang pakiramdam sa bahay, na para bang may hindi nakikitang ulap na nakalutang sa ibabaw namin. Nagising akong pagod, puno ang isip ko ng mga hindi nasagot na pagdududa. Si Jerome, na iniiwasan akong tignan, ay bumangon ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Narinig ko siyang tahimik na naghahanda ng kape, ang mahinang tunog ng porselana, pero wala ang karaniwang bati ng good morning. Nagsara siya sa silid pag-aaral, pinisil ng mahigpit ang pinto, at alam kong ayaw niyang may istorbo sa kanya. Nanatili ako sa pasilyo, nakatitig sa kahoy na pinto na iyon nang mabigat ang loob. Malapit sa tanghali, lumabas si Jerome, nakasuot ng kulay abo na Amerikana at may dalang maliit na maleta. Huminto siya sa sala kung saan nakaupo ako na may hawak na tasa ng malamig na tsaa. "Kailangan kong umalis ng ilang araw," sabi niya sa tonong patag at walang emosyon. "Baka pumunta ako sa Atlanta. Kailangan kong magpalit ng tanawin para sa inspirasyon." Tumingin ako pataas, nagulat. Hindi kailanman umalis si Jerome nang walang paalam. Palagi niyang pinaplano ng maaga ang lahat. Pinag-uusapan niya sa akin ang itineraryo. "Bakit biglaan?" tanong ko, pilit na maging kalmado, kahit na malakas ang kabog ng puso ko. Hindi niya ako tiningnan ng direkta. Nakatingin siya sa bintana kung saan sumisilay ang sinag ng araw sa maruruming salamin. Bigla lang itong pumasok sa isip ko, monotonong sagot niya, "Ingat ka habang wala ako." Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng pinto, bigla siyang lumingon at inilagay ang mga kamay niya sa balikat ko. Mas matigas kaysa dati ang pagkakahawak niya, kaya nagulat ako. "Simon," wika niya sa mababa at seryosong tono, "habang wala ako, huwag kang papasok ng kahit sino. Narinig mo ba ako? Lalo na walang sino man mula sa bahay paglilimbag. Kahit si Ginoong Sterling, ang editor ko, ay huwag mong papasukin. Sabihin mong nagbiyahe ako at hindi mo alam kung kailan ako babalik." Tumango ako, pero may naramdaman akong hindi kapanatagan sa loob ko. Hindi ito tunog simpleng babala, kundi utos, isang paalala. Mga 2 oras nang wala si Jerome nang tumunog ang doorbell. Sumilip ako sa peephole at nakita ko si Mr. Sterling, ang editor ni Jerome, kasama ang isang batang katulong. Pareho silang mukhang naiinis. Nag-atubili ako sandali, nakahawak sa doorknob, nararamdaman kong kumakabog ang dibdib ko. Umiuugong sa isip ko ang mga salita ni Jerome, pero hindi ako maaaring manatili rito nang hindi sumasagot. Huminga ako ng malalim, binuksan ang pinto, at pinilit na ngumiti. Hindi na naghintay si Mr. Sterling na anyayahan ko siyang pumasok. Diretso siyang pumasok sa sala na may mukha ng inis. "Miss Whitlock," anya sa magaspang na tinig.
Alam kong nasa bahay si Jerome. Tigilan mo na ang pagtatakip sa kanya. Kailangan namin agad ang manuskrito. 2 linggo na ang nakalipas ang takdang oras. Pinilit kong manatiling kalmado at inulit ko ng eksakto ang sinabi sa akin ni Jerome. Pasensya na po, Ginoong Sterling, pero umalis si Jerome ngayong umaga para maghanap ng inspirasyon. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Naglabas si Ginoong Sterling ng isang mapagkunwaring tawa na nagpamangilabot sa akin. Itinuro niya ang bahay ng mga Hamilton, ang kapitbahay namin sa kabila ng kalsada. "Huwag mo na akong lokohin," ani niya ng matalim. Sinabi sa akin ni Ginoong Hamilton na nakikita niyang nakabukas ang ilaw sa attic hanggang sa hating gabi tuwing gabi. Kung ganoon kasipag si Jerome, dapat handa na ang manuskrito, hindi nakatago ng ganito. Ang batang katulong, isang babae na mabait ang mga mata, ang sumabat. "Ma'am, gusto lang po namin makatulong. Kung nakakaranas si Ginoong Jerome ng writer's block, dapat siyang kausapin. Maari naming siyang suportahan." Malambing ang kanyang tinig, pero hindi na ako makapag-focus. Malakas na tumama sa akin ang mga salita ni Ginoong Sterling. Ang ilaw sa attic, hindi ko iyon napapansin. Halos hindi na kami pumupunta roon. Puno ito ng lumang mga kahon at sapot ng gagamba. Bakit nakaon ang ilaw? At bakit sinabi ni Ginoong Hamilton na nakikita niya ito tuwing gabi? Parang tumigil ang puso ko. Sinikap kong panatilihin ang aking kalmadong anyo habang inaakay ko sila papunta sa pintuan, nangako na ipapaalam kay Jerome agad kapag may balita na ako. Ngunit nang isinara ko ang pinto, sumandal ako rito, nanginginig. Mabilis na tumakbo ang isip ko. Nagsimulang magkabuo ang mga pira-pirasong palatandaan. Ang mga ingay sa attic, ang piraso ng sausage na nawala, ang latak sa banyo, ang misteryosong notebook, ang bakanteng plato, at ngayon ay ang ilaw. Lahat ng ito ay nagtuturo sa iisang lugar. Ang attic, ang nakalimutang espasyong hindi ko na napuntahan sa loob ng maraming taon. Hindi na ako natakot. Sa halip, isang malamig na determinasyon ang nagsimulang lumago sa loob ko na parang tahimik na apoy na nagtulak sa akin upang tuklasin ang katotohanan. Pumunta ako sa kubong nasa bakuran, kung saan may mahinang liwanag mula sa ilaw sa kalsada na sumisilip sa bitak ng pinto. Napag-ubo ako sa amoy ng alikabok at luma ng langis. Hinanap ko ang lumang tiklop na hagdan na hindi na namin nagamit mula nang lumipat kami. Mabigat ito, natabunan ng alikabok at sapot ng gagamba na para bang iniwan na ito ng panahon. Hinila ko ang hagdan pababa sa pasilyo ng 2 palapag. Bawat hakbang ay parang nagpapabigat sa akin na para bang ako ang may dalang lahat ng naipong hinala. Nang inilagay ko ito sa ilalim ng butas na papunta sa atip, naramdaman kong malakas ang kabog ng puso ko, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay isang pagmamadali, isang katiyakan na malapit na akong makatuklas ng isang bagay na magbabago sa lahat. Kalawangin ang metal na kandado, sobrang tigas kaya kinailangan kong gamitin ang buong lakas ko, magngalit ang ngipin at itulak ng todo hanggang sa bumuka ito. Nag-click ng matalas ang metal na parang huling babala. Itinaas ko ang takip ng lagusan at bumaba ang isang nakakalunod na mamasa-masang hangin. Dala ang amoy ng lumang papel at ng matagal na pagkakakulong. Nakadurog ng tiyan ang amoy na iyon, pero hindi ako tumigil. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko. Ang malamig na puting liwanag ay tumagos sa kadiliman. Huminga ako ng malalim at umakyat. Bawat baitang ay nag-ungol sa ilalim ng aking mga paa na para bang ginagabayan ako patungo sa isang mundong hindi ako handa. Mas malaki ang attic kaysa sa inakala ko. Isang madilim na lugar na puno ng mga nakasalansan na kahon ng karton, lumang muebles na natabunan ng mapusyaw na puting kumot at mga sapot ng gagamba na nakasabit na parang kurtinang multo. Ang tanging liwanag ay nagmula sa isang maliit at maruming bintana na nagiiwan ng malabong sinag sa sahig na gawa sa kahoy. Pinaikot ko ang flashlight sa buong lugar. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso ko para bang lalabas na ito sa dibdib ko. Sa pinakamalayong sulok ng attic, may maliit na maayos na espasyo, parang isang oasis sa gitna ng kaguluhan. Isang mesa na kahoy, isang upuan na may sirang paa, at isang lamparang langis na mahina ang liwanag, nagbibigay ng dilaw
at halos namamatay na sinag. At doon ko siya nakita, isang babae na nakaupo at nakatalikod sa akin. Payat siya, may mahabang puting buhok na magulo na bumabagsak sa kanyang balikat na parang nalimutang talon. Nakasuot siya ng maputing damit na nan-yellow na may punit-punit na gilid. Ang tunog ng lapis na kumikiskis sa papel ang tanging bumabasag sa katahimikan na parang mahinang tibok ng buhay. Nakatayo akong paralisa, nakapikit ang lalamunan, hindi makapagsalita. Nanginig ako sa pag-aatubili, "Sino? Sino yan?" Mahina ang boses ko na nilamon ng kadiliman. Tumigil ang lapis, bigla siyang lumingon. Sa malabong liwanag ng lampara, lumitaw ang kanyang payat at maputlang mukha. Ang kanyang mga mata ay lubog, pagod, ngunit may isang bagay na pamilyar na nagpanginig sa akin. Gumuho ang mundo ko, sumuko ang mga tuhod ko, at kinailangan kong sumandal sa isang lumang baul para hindi mahulog. Si Alana iyon, ang kapatid ko, ang mukha na hindi ko nakita sa loob ng 30 taon, maliban na lang sa mga panaginip at malabong larawan. Si Alana, na inakala ng buong pamilya na tuluyan ng nawala, ay naroon sa atik ng bahay ko sa kalagayang sumira sa kaluluwa ko. Sa paligid niya ay isang maliit na mundong lihim na umiiral, isang napakalaking bunton ng mga manuskritong sinulat kamay, ilang walang laman na lata, mga boteng umiikot, isang maruming kumot sa manipis na kutsyon, at isang lumang timba para sa kanyang mga kailangan. Lahat ng ito ay buhay na patunay ng isang buhay sa pagkakakulong. Tumingin si Alana sa akin, nanginginig ang tuyong labi niya. Sinubukan niyang magsalita, ang boses niya na parabang nakalimutan na niya kung paano. Sister Simon, hindi na siya nakapagsalita pa, tinitigan na lang niya ako nang puno ng luha ang mga mata na parabang nakikiusap para sa isang kapatawaran na hindi ko pa rin nauunawaan. Wala na akong narinig pa. Namuo ang mainit na luha at dumaloy sa pisngi ko. Lumapit ako sa kanya na parang taong natutulog na naglalakad, nanginginig ang mga binti ko at umiikot ang ulo ko. Alana, kapatid ko, ang pinag-iyakan ko hanggang matuyo ang kaluluwa ko, akala kong nawala na siya magpakailanman. Ngayon nandito siya buhay, na parang multo sa loob ng sariling bahay ko. Hinawak ko ang payat niyang braso. Naramdaman ko ang bawat maliliit na buto sa ilalim ng kanyang balat. Bumaba ka sa sala, sabi ko sa pagitan ng mga hagulgol, nangangalit ang boses ko. Bumaba ka na, Alana, tinulungan ko siyang tumayo. Isang bagyo ng damdamin ang sumiklab sa loob ko. Ligaya sa paghahanap ko sa kanya, sakit sa pagkitang ganito siya, at takot sa mga tanong na sumisigaw sa isip ko. Bakit siya nandito? Sino ang gumawa nito sa kanya? At si Jerome, anong kinalaman niya rito? Ginabayan ko siya pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay hindi tiyak na parabang hindi natandaan ng mga paa niya kung paano umalis sa madilim na attic. Pinasala ko ang ilaw sa bahay upang lalo pang lumiwanag ang kanyang mukha na nagpalitaw sa kanyang lubog na mga tampo at kirot na mga mata na hindi sanay sa matinding liwanag. Para siyang nilalang ng kadiliman na nakakita ng araw sa unang pagkakataon. At iyon ang nagpabigat ng dibdib ko. Si Alana, ang kapatid kong minsang kumislap na parang araw sa savana, ay ngayoy wala nang iba kundi isang marupok na anino. Dinala ko siya sa sala. Maingat kong pinaupo siya sa pinakakomportabling armchair kung saan ang malambot na liwanag ng lampara ay bumagsak sa kanya na parang paghahaplos. Nagmadali ako sa kusina, pinuno ng malamig na tubig ang baso, at sa nanginginig na mga kamay, inabot ko ito sa kanya. Sinubukan ni Alana itong hawakan, pero nanginginig ng husto ang mga kamay niya kaya natapon ang tubig. Lumuhod ako, hinawakan ang baso at tinulungan siyang uminom ng paunti-unti. Nangati ang mga mata ko sa luha pero pinigilan ko ito. Ayaw kong makita niyang mahina ako. Kailangan niya akong maging matatag kahit pansamantala lang. Pagkalipas ng ilang subo, nagsimulang umiyak si Alana. Hindi ito banayad na pag-iyak. Isang tahimik na sigaw na parabang sabay-sabay na sumabog ang lahat ng taong itinatagong sakit. Sumandal siya sa balikat ko, nanginig ang payat niyang katawan at ang tanging nagawa ko ay ang mahigpit siyang yakapin, ramdam ko ang bawat gulugod niya sa pamamagitan ng kanyang damit. Hindi ko siya pinilit na magsalita.
Nanatili akong tahimik doon, hinayaan siyang umiyak, hinayaan ang mga luha na magdala ng kaunting ginhawa sa bigat na matagal na niyang dinadala. Nang sa wakas ay humupa na si Alana, nagsalita siya, nanginginig ang boses, halos isang bulong. Ate Simon, bulong niya, nakatingin sa sahig, hindi makatitig sa akin. Hindi ko inakala na makikita pa kita muli, lalo na sa ganitong paraan. Hinigpitan ko ang kamay niya ng marahan, sinusubukang magbigay ng kaunting init. Sabihin mo sa akin, Alana, sabi ko, matatag ngunit malambing ang boses. Ano ang nangyari? Bakit ka nandito? Nang magsimula siyang ikwento sa akin ang bawat salita niya na parang tusok. Ikwento niya ang gabing iyon 30 taon na ang nakalipas ng gumuho ang buhay niya. Si Darren Albright, ang kanyang editor sa Bahay Paglilimbag, ay tinawag siya sa kanyang apartment upang pag-usapan ang trabaho. Si Alana, na inosente at bata, ay naniwala sa kanya. Ngunit nang dumating siya, lasing si Darren. Ang tingin niya ay hindi na tulad ng isang amo, kundi ng isang mandaragit. Sinubukan niyang pilitin siya. Ang boses niya ay puno ng banta. Ipinadepensa ni Alana ang sarili gamit ang buong lakas niya. Itinulak niya siya, ngunit hindi siya tumigil. Sa gitna ng paglaban, siya ay napanik, kumuha ng maliit na estatwang marmol at pinukpok siya sa ulo. Ate, gusto ko lang siyang tumigil, sabi niya, nangangalit ang boses. Hindi ko ibig sabihin na ayaw kong mangyari iyon, pero masyadong malakas ang palo. Nahulog si Darren sa sahig, tumama ang ulo niya sa mesa ng kape at nanatiling walang galaw, walang anumang palatandaan ng buhay. Ikwento ni Alana na naging paralisa siya, hindi alam ang gagawin at nanlabo ang isip dahil sa takot. Doon lumitaw si Jerome. Sinabi niyang dumaraan lang siya para imbitahan siyang mag-dinner sa bahay namin. Pero pagpasok niya, nasaksihan niya ang buong nakakatakot na eksena. Gusto kong tumawag ng pulis, ate, sabi ni Alana, pulang-pula ang mga mata. Gusto kong sumuko, gawin ang tama, pero hindi ako pinayagan ni Jerome. Tumayo siya roon at tinitigan siya ng nakakakilabot na kalmado. Mapupunta ka sa bilangguan, Alana, sabi niya sa malamig na tinig. Mapapahamak ang buong buhay mo. Hayaan mong tulungan kita para kay Simon. Poprotektahan kita. Tumalima ako, nanlamig ang katawan ko. Si Jerome, ang asawang minahal ko na pinagtiwalaan ko, ay minanipula ang kapatid ko gamit ang sariling pagmamahal ko sa kanya. Kumbinsido si Alana na ang pagtatago ng katotohanan ang tanging paraan para protektahan ako, para hindi magdala ng kahihiyan ang aming pamilya. Noong gabing iyon, sinamantala ni Jerome ang kadiliman at pag-iisa ng mababang sakong gubat malapit sa ilog o Jichi at dinala ang bangkay ni Darren sa kanyang sasakyan. Mabilis siyang humukay ng hukay sa gilid ng burol sa isang lugar na walang nakakaalam at doon inilibing ang lihim. Pagkatapos ay dinala niya si Alana sa bahay namin nang natutulog na ako at itinago siya sa attic. Pansamantala lang ito, sabi niya sa kanya, hanggang humupa ang lahat. Ngunit ang pansamantala ay naging 30 taon. Ginawa ni Jerome si Alana na parang multo, na lihim na namumuhay sa bahay ng sariling kapatid. Nang imbestigahan ng pulisya, kanilang natuklasan na nag-withdraw si Darren ng malaking halaga ng pera bago siya mawala. Maitim na ikinalat ni Jerome ang tsismis na nagkakaroon ng relasyon sina Elena at Darren at tumakas silang magkasama. Ang kwentong iyon, kasabay ng pagkawala nilang dalawa, ang nagpaniwala sa lahat, pati na sa akin, na totoo ito. Napatigil ang investigasyon at si Alana, sa mata ng mundo, ay naging isang takas na iniwan ang kanyang pamilya. Nakatayo ako roon, luha ang dumadaloy sa aking mga pisngi, ngunit hindi dahil sa kalungkutan. Ito ay galit. Ito ang sakit ng pagtataksil. Naalala ko ang mga araw pagkatapos ng pagkawala ni Alana, nang umiyak ako hanggang sa maubos ang aking lakas, nang ang aming ina ay tumanda ng magdamag dahil sa dalamhati. Naalala ko ang biglaang karerang pampanitikan ni Jerome, ang kanyang mga matagumpay na nobela, ang kayamanan at katanyagan na aming nakamit. Lahat ng iyon ay itinayo sa ibabaw ng sakit at sakripisyo ng kapatid ko. Hindi ko alam, Alana, bulong ko, nanginginig ang boses. Wala akong alam, pinagtiwalaan ko siya.
Impyerno ang unang ilang taon sa attic, kapatid. Nagpatuloy si Alana sa boses na magaspang. Ang tingin niya ay tila muling dinaranas ang madidilim na araw na iyon. Namuhay ako ng may takot, pagsisisi at hindi matiis na kalungkutan. Bawat gabi, nananaginip ako na darating ang mga pulis para sa akin, o mas masahol pa, na ako'y naipit magpakailanman sa kadiliman. Tumigil siya, nanginginig ang paghinga. Para hindi ako mabaliw, nagsimulang akong magsulat. Nagsulat ako tungkol sa mga kwentong pinapangarap ko, tungkol sa mga mundong doon ako malaya, kung saan hindi ako isang anino. Nakikinig ako, nararamdaman ko ang bawat salita na parang tusok. Inisip ko si Alana, ang masiglang dalagang dati niyang anyo, nakayuko sa malamig na attic na iyon, nakakapit sa lapis na parang huling kislap ng pag-asa. At isang araw nagpatuloy siya, natagpuan ni Jerome ang mga sinulat ko. Akala ko hihikayatin niya ako, sasabihin niyang itabi ko iyon para sa sarili ko. Pero hindi, kapatid, nagniningning ang mga mata niya na para bang nakatuklas siya ng kayamanan. Sabi niya, Alana, may talento ka. Sumulat ka para sa akin. Ako ang magiging boses mo sa mundo. Nang hina ako, lumingulingo ang ulo ko. Naalala ko noong biglang inanunsyo ni Jerome na iiwan na niya ang trabaho niya bilang accountant sa pahayagan para ituloy ang hilig niya sa pagsusulat. Nagulat ang mga kaibigan at pamilya dahil hindi pa niya kailanman ipinakita ang interes sa panitikan noon. Naramdaman kong ipinagmamalaki ko siya dahil inakala kong natagpuan niya ang isang malikhaing kislap na hindi ko inakala. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay parang sampal sa mukha. Hindi manunulat si Jerome. Isa siyang magnanakaw na ninakaw ang talento ni Alana at ginawang ghostwriter siya. Isang multo sa pinakaliteral na kahulugan, nakakulong sa loob ng sariling bahay ko. Nagpatuloy si Alana, nanginginig ang boses, ngunit puno ng kapaitan. Maraming beses kong gustong huminto, sumuko sa pulis. Hindi ko na matiis ang guilt, ang pakiramdam na nabubuhay ako ng buhay na hindi akin. Pero sa tuwing sasabihin ko iyon, binabantaan ako ni Jerome. Sinabi niya na kung magpapakamatulog ako ang pinakamaraming magdurusa. Sinabi niya na hindi mo matiis ang malaking dagok ng malaman na ang kapatid mo ay nakagawa ng krimen at ang asawa mo ang kasabwat niya. Sinabi niya na mawawalan ka ng lahat, ng pamilya mo, ng reputasyon mo, ng lahat ng mahal mo. Kinagat ko ang labi ko, tumulo ang luha sa pisngi ko. Sinugat ng mga salita ni Alana ang puso ko. Ginamit ni Jerome ang pagmamahal ko at ang pagmamahal ni Alana sa akin para manipulahin siya at panatilihin siyang walang alam. Tiniis ko ang mukha ko para pigilan ang pag-iyak. Patawarin mo ako, Alana. Bulong ko, nangangalog ang boses. Hindi ko alam. Hindi ko yun inakala. Ngunit umiling si Alana. Hinigpitan niya ang aking mga kamay at mariing pinisil ng payat niyang mga daliri ang mga ito na para bang sinusubukang ilayo ako sa sakit. Huwag kang magpaumanhin, kapatid, sabi niya. Pinayagan ko rin siyang manipulahin ako, natakot ako, naniwala ako na ang pagsunod sa sinasabi niya ang tanging paraan para protektahan ka. Ikinuwento niya na ang pamumuhay ng lihim ay naging lalong mahirap, lalo na nang magretiro ako at mas madalas nang nasa bahay. Dati, dahil maaga akong umalis at huli akong bumabalik at natutulog agad pagkatapos ng hapunan para may lakas ako kinabukasan, hindi ko napansin. Kaya kinailangan kong maligo ng mabilis kapag wala kayong dalawa, sabi niya habang nakayuko. Kaya kinailangan kong magnakaw ng pagkain mula sa refrigerator tuwing gabi. Sinubukan kong huwag mag-iwan ng bakas, pero minsan nagkakamali ako, tulad ng latak ng tubig sa banyo o ang piraso ng sausage na binili mo. Bigla, naalala ko ang lahat ng mga kakaibang detalyeng iyon, mga senyales na pinili kong baliwalain. Ngayon may katuturan na ang lahat, pero isang katuturang masyadong masakit tanggapin. Naalala ko ang mga nobela ni Jerome na nabasa at hinangaan ko. Lagi kong pinagtaka kung bakit ang tagpuan ay tila napakamatanda, napaka-nostalgiko, na para bang huminto ang oras dekada na ang nakalipas. Hindi gumagamit ng cellphone ang mga tauhan. Wala pang internet. Nagsusulat sila ng liham. Naghihintay sila ng walang bunga na parang mga naliligaw na kaluluwa. Ngayon, naintindihan ko na, hindi iyon isang istilong pampanitikan. Dahil ang mundo ni Alana ay tunay na tumigil 30 taon na ang nakalipas.
Nakatali siya sa nakaraan. Ang tanging magagawa niyang isulat ay ang tungkol sa alam niya. Ang mga kwentong iyon tungkol sa dalawang taong hindi kailanman nagkita ay refleksyon ng sarili niyang trahedya, isang buhay na hiwalay sa mundo sa labas. Hinawakan ni Alana ang mga kamay ko, puno ng luha ang kanyang mga mata. Ate Simon, sabi niya nang nanginginig ngunit matatag ang boses, hindi na ako makakapamuhay ng ganito. Tinubos ko na ang pagkakamali ko sa loob ng 30 taon sa kulungang ito. Ngayon, gusto kong harapin ang tunay na katarungan. Gusto kong sumuko. Ang mga salita niya ay parang huling saksak na pumutol sa huling hibla ng pag-asang natira sa akin. Nawalan ko na siya minsan nang inakala kong tumakas siya ng malayo. Ayaw kong mawala siya sa akin muli. Ngunit nang tignan ko ang kanyang mga mata, alam kong iyon ang kailangan niya. Kalayaan, ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Tumulo ang luha sa aking mga pisngi, ngunit tumango ako at mahigpit kong pinisil ang kanyang kamay. Sige Alana, sabi ko nang kumabig ang boses ko. Dadala kita sa istasyon ng pulis, harapin natin lahat ng magkasama. Yakapin ko siya, ramdam ko ang kanyang marupok na katawan sa aking mga bisig. Puno ng sakit ang puso ko, pero may maliit ding kislap ng pag-asa. Ang pag-asang kahit huli na, matutulungan ko pa rin siyang mabawi ang kanyang kalayaan. Kinabukasan, sinuot ko kay Alana ang isa sa mga malilinis kong damit. Sobrang laki ng damit para sa payat niyang katawan, pero kahit papaano, mas maganda siyang tingnan. Hindi kami nakatulog buong gabi. Umupo ako sa tabi niya sa sala at ikinuwento ko sa kanya kung paano nagbago ang mundo. Ang mga matataas na gusali, ang mga smartphone na nakatutok ang lahat, at ang mga mahal sa buhay na wala na sa piling namin. Tahimik na nakinig si Alana, malayo ang tingin na parabang sinusubukang isipin ang mundong ninakaw mula sa kanya. Nagmaneho ako papunta sa sentral na himpilan ng pulisya na may kasamang si Alana sa tabi ko. Nakayuko siya sa upuan ng pasahero, nakapagdikit ang mga kamay, nakatitig sa bintana na parang estrangherong nakakakita ng hindi pa natuklasang planeta sa unang pagkakataon. Sobra nang nagbago ang lahat, bulong niya, namamangha nang makita ang mga dekuryenteng sasakyan na dumaraan o ang mga batang kumukuha ng litrato gamit ang kanilang mga telepono. Hinablot ko ang kamay niya at marahang pinisil, sinusubukang bigyan siya ng lakas ng loob. Nandito ako, Alana, sabi ko nang nanginginig ang boses. Magkakasama nating malalampasan ito. Sa istasyon ng pulis, hiniling kong makausap ng direkta ang pinuno ng mga detektib. Sa una, tumanggi sila, sinabing kailangan namin ng appointment. Ngunit nang mabanggit ko ang pagkawala ni Alina Whitlock, na naganap 30 taon na ang nakalipas, tuluyang nagbago ang kanilang saloobin. Isang opisyal ang nagdala sa amin sa silid interogasyon, isang maliit na silid na may kulay abo ang mga pader at may malamig na metal na mesa. Sa tulong ko, sinimulan ni Alana ang pagsasalaysay ng kanyang kwento. Malinaw at payapa ang kanyang tinig na parabang inensayo na niya ang mga salitang iyon ng 1,000 beses sa kanyang isipan. Ikwento niya ang gabing iyon na nagbago ng lahat, si Darren, ang aksidenteng palo na ikinamatay niya, at kung paano siya itinago ni Jerome sa attic na ginawang multo siya sa loob ng 30 taon. Nakinig ang mga pulis nang hindi makapaniwala. May isang walang tigil sa pagkuha ng tala, habang ang isa naman ay nagsalita sa radyo ng may agarang tono. Ang pag-amin ni Alana ay yumanig sa buong departamento ng pulisya. Agad na muling binuksan ang mga kaso. Isang pangkat ng mga investigador ang pinadala sa bahay ko upang saliksikin ang attic at mangalap ng ebidensya ng nakatagong buhay ni Alana. Ang mga manuskrito, ang mga lalagyan ng pagkain, ang maruming kumot. Ang isa pang grupo na sumunod sa eksaktong direksyon ni Alana ay naglakbay patungo sa mababaw na gubat malapit sa ilog Ogeechee. Pagkalipas ng ilang oras ng paghahanap, natagpuan nila ang mga labi ng tao na nakalibing sa ilalim ng isang lumang puno sa gitna ng gubat. Kinumpirma ng paunang pagsusuri ng DNA na mga labi ni Darren Albright ang mga ito, ang lalaking pinaniniwalaan ng lahat na tumakas kasama siya. Inilabas ang warrant of arrest para kay Jerome sa araw ding iyon. Naglatag ng ambush ang pulisya sa bahay namin, hinihintay ang kanyang pagbabalik mula sa biyahe niya sa Atlanta.
Hindi ako nandoon, pero kalaunan sinabi sa akin ni Ginoong Hamilton, ang aming kapitbahay, na hindi lumaban si Jerome nang pilitin siyang magpamano sa harap ng tarangkahan. Ibinabalang niya ang ulo, walang ekspresyon ang mukha, na para bang matagal na niyang alam na darating ang araw na ito. Nang marinig ko iyon, naramdaman ko ang kakaibang pagkabakante. Ang lalaking minsan kong minahal, na lubos kong pinagtiwalaan, ay ngayon ay tila malabong anino na lamang, pasan ang lihim na sumira sa buong pamilya ko. Kumuha ako ng pinakamahusay na abogado para kay Alana, isang taong nangakong lalaban para makamit niya ang habag. Sa dahilan ng pagtatanggol sa sarili at sa 30 taon niyang pagkakakulong na minanipula ni Jerome, naniniwala siya na tituring siya ng katarungan bilang biktima, hindi bilang kriminal. Ginugol ko ang buong araw sa paghahanda ng mga dadalhin ko sa kanya, malilinis na damit, mga libro, at ang mga pinggang pinakagusto niya noong bata pa siya. Gusto kong malaman niya na anuman ang mangyari, palagi akong narito para sa kanya. Ngunit ilang araw ang lumipas, habang nag-iimpake ako ng mga gamit para bisitahin siya, tumunog ang telepono. Isang malamig at formal na tinig ang nagsalita mula sa kabilang linya. Miss Whitlock, ikinalulungkot naming ipaalam sa inyo. Kinuha ni Alana Whitlock ang sariling buhay sa detention center kagabi. Naluwagan sa aking mga kamay ang telepono at nahulog ito sa sahig ng tuyot na tunog. Muling nabasag ang aking mundo. Si Alana, ang kapatid ko, ang kakabalik ko pa lang, ay piniling umalis ng tuluyan, iniwan akong mag-isa sa isang sakit na walang salita. Sinasabi niya ang totoo, hinarap niya ang kanyang nakaraan, pero marahil hindi niya na matiis ang isa pang pagsubok o ang panghuhusga ng isang mundong hindi nagpapatawad. Sinabi ng opisyal na nag-iwan si Alana ng liham para sa akin. Noong hapon ding iyon, iniabot nila ito sa akin. Hinigpitan ko ito ng naninindig na mga kamay, tinitigan ang kanyang malambot at pamilyar na sulat kamay, pareho ng nakita ko sa kwadernong nasa attic, pero ngayon ay magaspang, hindi matatag, na para bang ginamit niya ang huling lakas niya para isulat ito. Binuksan ko ang liham at nanagos ang luha bago ko pa man nabasa ang unang linya. Mahal kong Ate Simon, isinulat niya. Kapag nabasa mo ito, tunay na malaya na ako. Sa loob ng 30 taon, sumulat ako para mabuhay, para hindi ako mawala, ngunit hindi ko kailanman naisulat sa sarili kong pangalan. Namuhay ako bilang isang multo at ngayon ay panahon na para maglaho ang multo na iyon. Hindi ko pinagsisisihan ang pagsabi ng katotohanan. Iyon lang ang tanging tamang nagawa ko. Huwag kang malungkot. Isipin mo na natapos ko na ang kwento ng buhay ko. Ang huling manuskrito ay nasa attic pa rin, nasa loob ng kahon na gawa sa kahoy sa ilalim ng mesa. Ito lamang ang akdang isinulat ko tungkol sa sarili ko. Kung maaari, pakisabing dalhin nito ang pangalang Lucia Whitlock. Tinupi ko ang liham, niyakap ko ito sa aking dibdib at binasa ko ito ng aking mga luha. Lucia Whitlock, ang pangalang gusto sanang gamitin ni Alana kung sakaling maging manunulat siya, ang pangalang ninakaw sa kanya. Alam kong kailangan kong tuparin ang kanyang huling hiling. Hahanapin ko ang manuskritong iyon at ilalantad ko ito upang malaman ng mundo ang kwento ni Alana. Hindi bilang isang multo, kundi bilang isang babae, isang manunulat, isang kaluluwang nakipaglaban para maging malaya. Ang paglilitis kay Jerome ay ginanap ilang buwan pagkatapos na naging isang iskandalo na yumanig sa buong bansa. Tinawag ito ng pamamahayag na iskandalo ng ghostwriter ng Savannah. Pinuno ng mga pahayagan ang kanilang mga unang pahina ng kuwento ng buhay ni Alana. Isang dalagang nakakulong, pinagkaitang malaya, at ginamit upang itaguyod ang katanyagan ng isang lalaking hindi ito karapat-dapat. Nangaharap sa hindi matatawarang ebidensya, ang mga labi ni Darren na natagpuan sa gubat sa mababang lupain, ang mga manuskrito na nahanap sa attic, at ang testimonya ni Alana bago siya mamatay, yumuko si Jerome at umamin. Sinasakdal siya sa maraming malubhang krimen, ilegal na pag-angkin ng karapatang-ari, ilegal na pag-agaw ng kalayaan, pagsasabuatan upang itago ang isang krimen, at pagbabara ng katarungan. Ang hatol ay isang nararapat na wakas, ngunit wala akong naramdamang ginhawa.
Para sa akin, namatay si Jerome noong araw na nadiskubre ko ang katotohanan. Ang araw na ang lalaking minahal ko ay naging isang estranghero. Hindi ako dumalo sa paglilitis. Hindi ko siya kayang harapin. Hindi ko kayang tignan ang mga matang minsang nagsalita ng mga salitang puno ng pag-ibig sa akin, ngunit nagtago ng napakasuklam-suklam na lihim. Sa halip, bumalik ako sa bahay na minsang naging tahanan, ngunit ngayon ay isang lugar na lamang na puno ng masakit na mga alaala. Isang hapon, habang nangihina ang sinag ng araw sa batong-bato na eskinita, nagpasya akong bumalik sa attic. Sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdaman ang takot o pang-aapi. Umakyat ako sa bawat baitang na may flashlight sa kamay, ngunit magaang ang dibdib ko na parabang hinahanap ko ang bahagi ni Alana na naiwan niya. Nahanap ko ang kahon na gawa sa kahoy sa ilalim ng mesa, gaya ng isinulat niya sa liham. Maliit itong kahon, luma ngunit maingat na iningatan, na parabang dito nakalagay ang kanyang huling kayamanan. Sa loob ay may bunton ng maingat na sinulat kamay na mga manuskrito sa mga pahinang nanlutong dilo. Malinaw ang malambot at tuloy-tuloy na sulat ni Alana na parabang naroroon siya at ikinukwento sa akin ang kanyang kwento. Dinala ko ang kahon sa sala, umupo sa ilalim ng ilaw ng mesa at sinimulang magbasa. Isang autobiografiya ito, isang nobela tungkol sa sarili niyang buhay. Sinulat niya ang tungkol sa aming pagkabata, sa mga araw na tumatakbo kami sa mga parang savana, sa mga pangarap na maging manunulat. Minsan ay umamin siya sa akin. Inilahad niya ang kakilakilabot na gabing ninakaw ang kanyang kinabukasan. Ang 30 taong namuhay siya sa kadiliman at ang hindi kapani-paniwalang lakas na hindi niya pinayagang masira ang kanyang kaluluwa. Bawat pahina ay isang tusok, ngunit isa ring awit ng pagtitibay, ng pagmamahal sa buhay, gaano man ito kabigat. Ginugol ko ang ilang linggo sa pag-edit ng manuskrito, sinisiyasat ng mabuti ang bawat linya na parabang hinahawakan ko ang kaluluwa ni Alana. May mga gabing hindi ako natulog hanggang madaling araw habang umaagos ang luha, habang binabasa ko ang mga talata kung saan inilarawan niya ang kanyang pag-iisa sa attic, o ang mga sandaling inisip niyang malaya siyang naglalakad palabas sa sikat ng araw. Ang aklat ay hindi lang kwento niya kundi tinig ng isang nakalimutang tao na pinagkaitang ng kanyang pagkakakilanlan. Alam kong kailangan kong ilahad ito sa mundo upang si Alana ay hindi lamang maging isang pangalan sa aking alaala, kundi isang tunay na manunulat. Kinontak ko ang bahay paglathala na nakatrabaho ni Jerome. Sa una, nag-aatubili sila, natatakot sa iskandalong nakapaligid, ngunit nang ipinadala ko ang manuskrito ni Alana, tuluyan silang kumbinsido. Isang obra maestra ito, sabi ng editor sa akin sa telepono, puno ng emosyon ang kanyang tinig. Ilalathala namin ito at gagawin namin ito nang may buong paggalang na nararapat kay Alana. Nalathala ang aklat sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan, si Alana Whitlock. Sa unang pahina, sa halip na prologo, isang pangungusap lamang ang isinulat ko. Walang sino man ang dapat ikulong sa kadiliman, lalo na kung mahal nila ang kalayaan. Ito ang mensahe ko para sa kanya, sa mahal kong kapatid na minahal ko sa mundong ito. Naging isang kababalaghan ang aklat, naantig ang mga mambabasa sa buong Amerika at sa buong mundo sa kwento ng buhay ni Alana. Hinangaan nila ang kanyang talento sa panitikan, ang kanyang sinseridad at ang tula sa bawat linya. Muling nabenta rin ang mga lumang akda ni Jerome na inedit muli sa ilalim ng pangalan ni Alana bilang isang paraan upang isulat ang injustice. Si Alana, bagaman wala na, ay sa wakas kinilala at minahal bilang isang tunay na manunulat. Binabasa ko ang mga review, ang mga liham mula sa mga mambabasa, at ang puso ko ay nanikip ngunit naging mainit. Nagawa mo yan, Alana, ang naisip ko. Nabawi mo ang boses mo. Minsan, pumupunta pa rin ako sa attic. Ngayon, hindi na ito lugar ng pagkakakulong, kundi nalinis at ginawang maliit na silid-aklatan. Binubuksan ko ang bintana upang papasukin ang sinag ng araw na nagliliwanag sa mga estante kung saan may paggalang na nakalagay ang mga gawa ni Alana.
Nakatayo ako roon na nakatitig sa masiglang kalye, nabawi na ang boses ni Alana at sa isang paraan na ipagkaloob ang katarungan. Alam kong siya ay nasa isang lugar sa sikat ng araw, sa mga pahina ng mga libro at sa puso ko malaya magpakailanman. At nang magwakas ang lahat, may naunawaan ako. Walang pader na sapat na kapal para ikulong ang katotohanan magpakailanman. Ang kasinungalingan, gaano man ito husay na itago, ay nabubulok sa paglipas ng panahon, tulad ng alikabok na bumabalot sa mga lumang estante. Pinapatunayan ng buhay ni Alana na minsan mas malupit ang katahimikan kaysa sa pagkakasala, at ang takot ay kayang gawing multo ang isang tao sa sariling buhay. Kung may isang aral na nais kong iwan sa inyo, ito iyon. Huwag matakot harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Magsalita ka kahit nanginginig ang boses mo. Dahil kapag nangahas tayong lumabas mula sa kadiliman, doon lamang tayo tunay na malaya. At kapag nasabi na ang katotohanan, saka lamang makakapagpahinga ng lubusan ang mga kaluluwang nakakulong. Ang kwentong kakaririnig mo lang ay pinalitan ng mga pangalan at lugar upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot. Hindi namin ito ikinukwento upang humusga, kundi sa pag-asang may makikinig at titigil upang magnilay. Ilang ina ang naghihirap ng tahimik sa loob ng kanilang sariling mga tahanan? Talagang naiisip ko, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo? Pipiliin mo bang manahimik para mapanatili ang kapayapaan o haharapin mo ba ang lahat para mabawi ang iyong boses? Nais kong malaman ang inyong opinyon dahil ang bawat kwento ay maaaring maging kandila na nagbibigay liwanag sa daan para sa iba. Lagi namang bumubusita ang Diyos at sigurado akong ang tapang ay magtuturo sa atin sa mas magagandang araw. Sa ngayon, sa huling screen, iiwan ko ang dalawa sa mga pinakapinong kwento ng channel. Sigurado akong magugulat kayo. Salamat sa pagsama ninyo sa akin hanggang sa sandaling ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento at mula sa ang lungsod kayo nakikinig? Magkita-kita tayo sa comments. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para magpatuloy akong maghatid ng mas maraming kwento tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Inaasahan ko ang iyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang dalawang bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay. May pagmamahal at paggalang.